Marami sa matito at tita rito ang may ugali na kapag kinuha ang glucometer, sumukat, at nakitang tumaas ang blood sugar, ay bigla na lang natataranta. Ang unang reaksyon karamihan ay makpagutom hanggang sa manghinaang, manggakamay at pa mahilo o may managlalakas loob na doblehin ang dosis ng gamot na nireseta ng doktor. Sa tingin niyo ba, ang paggawa nito ay mabilis na magpapababangan asukal ng ligtas? Isang malaking pagkakamali po iyan. Ang pakpersa sa katawan ng kanito ay hindi lang nakdudulot na biglang pagbaksak ng blood sugar sa gabi, hypoglycemia, isang napakadelikadong emergency na maring mawi sa koma, kundi unti-unti rin nitong sinisira ang function ng inyong atay at pato araw-araw. May kabutihan din naman ang mga gamot sa botika Western medicine, ngunit kung aabusuhin at mali ang paggamit, itong double-edged sword o taba na may dalawang talim. Ngunit ang magandang balita ay ang ating katawan ay may kamangha-manghang kakayahang pagalingin ang sarili at hindi na kailangang maganap sa malayo o gumastos ng libu-libong piso para bumili ng mga mamahaling food supplement. Kailangan niyo lang maging matiyaga sa paggawang 5 simpleng pang-araw-araw na. Gawing ito na akala niyo ay maliliit na bagay lang. At ang inyong blood sugar ay mag-umpisang bumaba at maging normal ng kapansin-pansin pagkatapos lang ng 24 oras. Ang magawing ito ay lilihan ng isang matibay na harang na proteksyon na tutulong upang itaboy ang sakit na diabetes, pigilan ang mga komplikasyon mula sa ugat nito, nang hindi na nangangailangan ng labis na pag-inom ng kahit anong karagdagang gamot bukod sa inyong nirestang regimen. Marahil nagtataka kayo kung paano ito gagawin ng tama, hindi ba? Sa loob ng 35 taong buong pusong paggabay at pagsama ko sa mga pasyenteng higit 50 anyos na lumalaban sa sakit na diabetes, lubos kong naunawaan ang mga pangamba sa inyong pagtanda. Alam kong may matito at tita na nang hihinayang sa, pero kaya hindi bumibili ngang masasarap na pagkain. May mga araw-araw na tinitiis ang turok ng karayom at insulin na napakasakit hanggang sa mapasa-pasaang tiyan at mayroon ding hindi makatulog sa gabi dahil sa takot na makasugat sa paa na hindi gumagaling, mabulag o magka-kidney failure. Nung nakarang linggo, may bumisita sa aking klinika na pangalanan Nating Mang Jose, 62 taong gulang. Pumasok siya sa kwarto na mukhang pagod na pagod, halatang pumayat at nanginginig ang kamay at paa. Napaupo siya sa silya. Iniabot ang resulta ng lab test sa akin at nagreklamo na ang blood sugar niya raw ay laging lakpas 11. 200 mg DL, minsan umaabot pa ang 13 o 14, 230, 250 mg DL, kahit araw-araw naman, siyang nak-iniksyon ng insulin ng walang palya at uminom na kamot sa tamang, oras na now sa sate panalam. Malungkot suyang sinabi, Dr. Althea Nautitis. Po ako sa pagkain ng sobra, kahit gustong-gusto kong kumain ng isang mangkok ng mainit na mami o lugaw sa umaga, ay hindi ko magawa. Ang kaning ko tuwing kakain ay 2 subo lang. Pumayat na ako ng husto pero nandiyan pa rin ang sakit. Hindi pa rin bumababa ang asukal ko. Napakahirap ng ganitong buhay. Kinuha ko ang kanyang medical record. Maingat na sinuri bago ko pinaliwanag ng dahan-dahan. Mang Jose, tama ang dose ng gamot niyo. Sumusunod kayo sa regimen, pero ang mga pamumuhay niyo sa bahay ay mali na. Nag-aaklas na ang inyong katawan, magulo na ang sistema salub. Kaya kahit anong milagrong gamot, pa iyan ay hindi tatalab. Kaya ng araw na iyon, imbes na magresetang dagdag na gamot o taasan ang dose niya iniksyon. Kumuha lang ako niya papel at ballpen at isinulat sa kanya ang eksaktong 5 mahahalagang gawin na kailangan niyang baguhin. Agad-agad pa uwi sa bahay. Kung kayo ay nanonood ng videong ito at nakikita ninyo ang inyong sarili o ang inyong mahal sa buhay sa parehong mahirap na sitwasyon tulad ni Mang Jose, kung sa tingin niyo ay mahalaga ang paksang ito, mangyaring i-click agad ang share button para sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na may diabetes o mataas ang kolesterol upang sabay-sabay nating maprotektahan ang ating kalusugan. Ngunit may tiyak na matatanong, possible ba na ang maliliit na gawi sa bahay ay may mas malakas na epekto kaysa sa mga mamahaling gamot na kakagulat man? Pero kanito iyon, mga tito at tita. Para may paliwanag ko ng madali ang mga gamot sa diabetes o mga turok ng insulin na ginagamit ninyo araw-araw ay parang isang susi. Ang trabaho ng susing ito ay buksan ang pinto ng selula
Sel, para itula ang sobrang asukal na lumulutang sa dugo papasok sa loob nga. Selula para sunugin ng katawan at gawing enerhiya para makagalaw at makapagtrabaho kayo. Ngunit samga nakatatandang may type 2 diabetes. Ang kanilang gaselula ay nakakaranas ng kondisyong tinatawag na insulin resistance. Isipin niyo na lang na ang kandado ng pinto ay kinalawang at na-stuck sa pagkakataong ito. Kahit ilang susi, insulin pa ang ituro ninyo, hindi pa rin mabubuksan ang pinto, hindi makakapasok ang asukal sa selula, kaya wala itong magawa kundi may ponsa, mga ugat na nagiging sanhingang paglapot ng dugo. Mula rito, lumalabas ang ibang nakakatakot na komplikasyon tulad na atherosclerosis, paktikas na maha, ugat, heart attack, o kidney failure. Napatunayan na ng malinaw ng modernong siyensya na ang ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain at paggalaw ang pinakamabisang pampadulas o lubrikan para maayos ang kinalawang na kandadong. Iyon, ang epekto nito ay bawasan ang insulin resistance ng natural mula sa loop. Kapag maayos na ang kandado, kusa ng mabubuksan ng susi ang pinto at bababa ng marahan, matatag at napakagaan ang inyong blood sugar. Huwag muna kayong umalis sa video na ito dahil ang unang gawin na sasabihin ko ay magpapagulat sa inyo dahil sobrang pamilyar nito. At halos araw-araw itong ginagawa ng malinang Pilipino tuwing umaga. Ang unang gawi ay sharing. Pinakaklasikong pagkakamali kaya tumataas ng walang preno ang asukal. Pagkagising na pagkagising, wala pa kayong ibang ginagawa, ay kumakain na agad. Kayo na almusal. At ang paboritong almusal nating mga may edad na isang platong pansit, mainit, na lugaw, o kaya ay maraming sinanga na may itlog. Alam niyo ba, pagkatapos na mahabang gabi ngang papapahinga, walang laman ang ating tiyan, at kung papakainin, agad natin ito ng maraming carbohydrates na mabilis ma-absorb tulad ng puting. Kani, pencil o pensit sa loop lang ng 30 minuto ay tetaas ng husto ang inyong blood sugar para itong isang flash flood na rumagasa sa inyong nga ugat sa simula palang araw. Ang resulta, sa buong araw na iyon, ang lapay, pancreas, ang organo na gumagawa ng insulin, ay kailangang magpakapagod at ubusin ang lakas nito para linisin ang higanteng bundok ng asukal na iyon. Kung palaging ganito, natural lang na masisira ang inyong lapay. Ang tamang paraan para iligtas ang lapay ay ganito. Paktayo niyo mula sa kama, huvak muna kayong makalmusal agad. Pumunta sa kusina, maktimpla ng 300 ml. Maligamgam na tubig na nasa 40 degrees Celsius. Tamang init lang para kumalma ang tiyan. Magdagdag ng eksaktong 5 ml organic apple cider vinegar, katumbas, ang isang mali na kutsarita. O kung walang apple cider vinegar, magpiga ng ilang patak ng sariwang calamansi, maganda rin ito. Inumin niyo ito ng dahan-dahan, unti-unti, bago kayo magsipilyo. Bakit napakabisa nito? Ang maligamgam na tubig ay gigising sa buong sistema ng panunaw na tulok pa at lilinisin ang tiyan. Samantala, ang acetic acid sa apple cider vinegar ay gagawa ng isang mahusay na trabaho. Pipigilan nito ang aktibidad ng isang uri ng enzyme na tumutunaw sa carbohydrates na nasa inyong laway at tiyan. Dahil dito, kapag kumain kayo ng lugaw o pandesal pagkatapos, mas mabagal na matutunaw ang carbohydrates at unti-unti lang napapasok ang asukal sa dugo. Hindi na katulad ng rumaragas ang baha. Gayon pa man, sa gawing ito, mayroon akong isang napakahalagang eksepsyon na dapat tandaan para sa mga may matinding gastric ulcer, sugat sa tiyan, o may acid, reflux, GERD, na umakyat hanggang sa lalamunan. Iwasan niyo po muna ang apple cider vinegar o calamansi. Sa sitwasyong ito, sapat na ang uminom ng 300 ml. Maligamgam na tubig para magdala ng magandang epekto sa paglilinis ng dugo. Tuwing umaga, mamaya ibabahagi ko ang ikalawang gawin na dapat ilapat tuwing tanghalian. At sa hapunan, ang gawing ito ay napakahalaga. Nagtatagda ng 50% ng inyong tagumpay sa pag-stabilize ng blood sugar. Maraming mga tito at tita kapag nagpapakonsulta ay nagrereklamo sa akin ng ganito. Dr. Altea, kapag hindi ako kumain ng kanin, nagugutom ako at nanghihina ang makamay at paa ko. Wala akong magawang trabaho. Pero kapag kumain naman akong kalahating mangkok na puting kanin, pasapit ngang hapon ay tumataas na naman ang blood sugar ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Habang buhay na ba? Akong hindi kakain na kanin. Ang solusyon ay hindi ang pagpapagutom kundi nasa ikalawang gawi. Baguhin ang pagkakasunod-sunod ng inyong kinakain sa mesa.
Isa itong maliit na sikreto pero napakabisaet, matagumpay na ginagawa ng mga Hapones. Sa tradisyonal na hapakainan nating mga Pilipino, pagkasandok ng kanin, agad nakukuha ang karne, lalagyan ng kaunting sabaw o toyo, tapos isusubo agad. Kung kakain kayo sa ganitong lumang paraan, ang butil ng puting kanin pagdating sa tiyan ay agad na madudurok at mapapalitan bilang glucose sa bilis ng kidlat. Ang sikretong gusto kong tandaan niyo ay, kailangan na sa bawat pangunahing kainan, unahin ninyong kainin ang 150 grams hanggang 200 grams ang gulay. Katumbas ito ng isang mangkok ng nilaga o iginisang gulay na hindi masyadong maalat, muwain, ng mabagal at mabuti. Pagkatapos lagyan gulay ang tiyan, saka pa lang kayo. Kukuha nga pakaing may protina tulad ng lean meat, walang taba na baboyo, manok, isda, tokwa, itlog, at sa huli, kapag medyo busok na, saka na ninyo, kainin ang kalahating mangkok ng puting kanin. Ang siyentipikong mekanismo nito ay napakaganda. Kapag inuna ninyo ang gulay, ang saganang fiber hibla mula rito ay hindi agad natutunaw, kundi lilikha ito ng isang malapot na layer. Parang isang lambat na pumoprotekta na tatakip sa buong lining ng inyong tiyan at maliit na bituka. Dahil sa lambat na ito, kapag pumasok na ang puting kanin sa huli, ang bilis ng pag-absorb ng glucose sa dugo ay babagal ng malaki, unti-unti lang makakapaso ang asukal. Nakakatulong ito para mapanatiling pantay ang blood sugar ninyo pagkatapos kumain at iniwasan ang mapanganib na biglaang pagtaas o sugar spikes. Pakinggan niyo ito baka mukhang mahirap dahil ilang dekada na tayong sanay sa lumang paraan ng pagkain. Pero sa totoo lang, kapag sinubukan niyo, ito ng 2 hanggang 3 araw ay masasanay na kayo mas madali pa kaysa sa inyong inaasahan, hindi ba? Mayroon pang isang napakahalagang bagay na bihira lang pag-usapan. At iyan ay, ang gawin natin pagkatapos natin kumain na tumayo mula sa hapagkainan. Subukan niyong isipin, ano ba ang karaniwang gawin ng lolo at lola natin pagkatapos mabusok? Hindi ba't kukuha nga isang tasang kape, pupunta sa sala, upo ng matagal sa sofa para manood ng TV, o kaya lalabas para humiga. Sa duyan para mabilis matunawan? Ipinapakita ng medical na estadistika mula sa mga malalaking ospital na ang pasyenteng may ugaling umupo sa isang lugar o matulog agad pagkatapos kumain ay may blood sugar level na mas mataas ng 30% kumpara sa mga taong gumagawa ng magaang ehersisyo. Napakadaling intindihin ng dahilan. Ang enerhiya mula sa pagkain na kakapasok lang sa inyong katawan ay mabilis na nagiging asukal at pumapasok sa dugo. Kung walang anumang aktibidad ang katawan para masuno ito, ang dami ng asukal na. Iyon ay walang pupuntahan, agad na maipon, lilikha ng matinding presya sa mga ugat at sa katagalan ay maipon bilang visceral fat taba sa tiyan at magiging sanhing fatty liver. Ang solusyon para sa ikatlong gawin na ito ay napakasimple, hindi nakakapagod at hindi kayo pagpapawisan. Pagkatapos kumain, huwag na huwag kayong upo agad. Tumayo kayo maglakat-lakat ng dahan-dahan at marahan sa loob no sala o sa labas sa inyong bakuran. Habang naklalakat, ay relax ang maka, kamay at banayad na masahehin o haplusin ang inyong tiyan ng pabilog ayon sa direksyon ne orasan, clockwise, sa loop ne eksaktong 20 minuto. Ang mga kalmadong hakbang na ito ay mag-activate sa lahat ng kalamnan sa inyong mabinti. At alam niyo ba, ang makalamnan ay ang pinakamagaling na kumatay ng asukal sa ating katawan. Kakainin nila ang sobrang asukal na umaapaw sa inyong dugo ng natural upang gawing enerhiya. Ang gawing ito ang Lambas Plus. Minutong paglalakat ay isang napakahalagang lunas. Hindi lang nito maayos na pinapababa ang blood sugar, kundi napakabuti rin nito para sa mga may mataas na cholesterol, fatty liver, high blood pressure, at mga laging may acid reflux o bloated. Sa mga nanonood ngayon na gumagawa na ng paglalakad-lakad pagkatapos kumain, mangyari lang na i-type ang number 1 at ibahagi ang inyong karanasan sa comment section para malaman natin at mas making inspirado pa ang iba. Balikan natin ang kwento ni Mang Jose mula sa simula ng video. Pagkatapos, makinig ng mabuti sa mga tagubilin ko, dinala niya ang papel na may notes sa bahay at ginawa ang lahat ng eksakto. Ang tatlong bagay na ito, painom na, maligamgam na tubig sa umaga, pagkain ng gulay bago ang kanin sa tanghalian at hapunan, at paglalakad sa bakuran ng 15 minuto pagkatapos kumain. Ngunit, kinaumagahan, nang sukatin niya ang kanyang blood sugar, bagamat bumaba ito, medyo mataas pa rin at nanatili sa 6,4. Yüzellüç megrati dele. Tumawak siya para
mag-report, kaya tinanong ko siya ne isa pang detalye, kagabi, mula nang matapos kayong kumain hanggang sa matulog kayo. Ano po ang ginawa ninyo? Inilahat niya sa akin ang mga detalye. Tumawa ng bahagya si Mang Jose sa kabilang linya at sinabing, wala po kasi akong magawa. Kaya kinuha ko ang cellphone ko. Nanood ng mga nakakagulat na balita, aksidente at mga awayan sa social media. Pagkatapos kong mabasa at mainis, pumunta ako sa isang group chat at nakipagtalo sa mga kaibigan ko tungkol sa politika at lipunan hanggang hating gabi bago ako matulog. Dito na umabot sa kasudulan ang problema, matito at tita. Kapag tayo ay naiinis, nai-stress, at nagagalit sa hating gabi dahil sa mga walang kwentang bagay sa internet o dahil sa pag-aalala sa mga anak at problema sa pera, ang ating utak ay magpapadala agad ng SOS o emergency signal. Kusang maglalabas, ang katawan na isang stress hormone na tinatawag na cortisol, isang hormone na napakadelikado para sa mga may diabetes. Kapag mataas ang cortisol, utusin nito ang atay na ilabas ang lahat ng nakatagong asukal ng direkta sa dugo para ihanda ang katawan na labanan ang stress. Iyan ang dahilan kung bakit kahit hindi kayo kumain ng kahit isang butil ng kanin sa gabi, pagising niyo sa umaga, ay abot langit pa rin ang blood sugar ninyo. Ang solusyon o ikaapat na gawin na lubhang mapapasiya ay kailangan niyo talagang mag-digital detox o umiwas sa mga nakakalasong impormasyon. Patayin ninyo ang screen ng cellphone at TV bago mag-9 ng gabi. Huwag nang manood ng negatibong balita at huwag nang makipag-away. Sa halip, makinig sa mga nakakakalmang musika, mabasa ng ilang pahina ng libro na mapapayapa sa isip at panatilihin ang kalmado at tahimik na pag-isip. Makakatulong ito upang masiguro na makatulog kayo ng maayos at malalim na tumatagal ng 7 hanggang 8 oras gabi-gabi. Marami siguro sa inyo ang magtatanong ngayon, Dr. Altea. Madaling sabihin, iyan, pero ang diabetes ay nagiging sanhingang madalas na paghihi sa gabi at ang makamay at pako ay laging manhid at hindi mapakali. Paano ba ako makatulog ng mahimbing? Huwag kayong maalala, mamaya ay ipapaliwanag ko ng mas malinaw ang isang napakagandang pamamaraan para gamutin iyan. Ang problema sa insomnia o hirap sa pagtulog sa mga taong may diabetes ay napakakaraniwan at mahirap solusyonan. Lumilikha ito ngang isang malupit na siklo. Hindi makatulog at stress na nagiging dahilan para maglabas ng asukal ang atay kaya, tumataas ang blood sugar. Ang mataas na blood sugar ay sumisira sa mga nerves sa pantogna. Nagiging sanhingang pag-ihi sa gabi at ang madalas na pag-ihi sa gabi ay nagiging dahilan para hindi na naman makatulog buong gabi kung hahayaan ninyong magpatuloy ang sitwasyong. Ito sa paglipas ng buwan at taon, ang inyong nervous system ay labis na manghihina, babaksa ang inyong pangangatawan, at ang blood pressure ninyo ay tataas din ng walang control. Ang gintong solusyon para sa ikalimang gawi ay isang tradisyonal na lunas para alagaan ang inyong paa bago matulog, isang pamamaraang napakamura pero kamangha-mangha ang epekto. Gabi-gabi, ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ni 0 p.m. at 0 p.m. Pumunta po kayo sa kusina at kumuha ni medyo 80 grams ng sariwang luya, hugasang mabuti ng hindi binabalatan, at pitpitin. Pakuluan ang luya sa halos 1.5 litrong malinis na tubig. Pagkatapos kumulo, lagyan niyo ng kaunting malamig na tubig para ang tubig na may luya sa palanggana ay maging malikham-kham lang 40 degrees Celsius. Tandaan na gamitin ang likot na inyong kamay para subukan kung gaano kainit ang tubig. Dahil para sa mga may diabetes, ang pakiramdam sa talampakan ay madalas manhid. Kaya baka mapasok kayo kung hindi kayo maiingat. Ibabad ang inyong dalawang paa hanggang lagpas sa bukong-bukong sa loob ng 15 minuto. Habang nakababad, gamitin ang inyong hinlalaki upang dahan-dahang masahihin at diinan ang yongkwan akupoin na matatakpuan sa uka sa ilalim ng talampakan, bandarun sa pagitan ng hintuturo at hinlalato ng inyong paa. Bakit tubig na may luya? Dahil sa ilalim ng ating matalampakan, maraming nerves at acupressure points na direktang nakakonekta sa ating mga internal organs. Ang init mula sa tubig ng luya ay magpapalawak sa mga blood vessels, hihilahin pababa ang naipon na dugo mula sa ulo papunta sa mga paa, at papayapain ang buong central nervous system. Mabilis nitong alisin ang pakiramdam na panlalami at pangingimay sa inyong mabinti at magdadala ito sa inyo sa isang mahimbing na tulog hanggang umaga.
na walang masamang panaginip o pagising sa kalagitnaan ng gabi. Isipin niyo na lang, pagkagising sa umaga ay reregaluhan ninyo ang inyong sarili. Ngang isang baso ng maligamgam na tubig upang dahan-dahang linisin ang katawan at tatapusin ang araw sa pamamagitan ng mahimbing na tulog dahil sa pagbabad ng paa sa gabi. Isang buo at banayad na siklo na parang bumubuhay muli sa inyong katawan para makahinga matapos ang maraming taong pagod dahil sa sakit. Sinasabi ko ito ng buong katapatan dahil marami na akong nakitang nakakalungkot na kaso. Sa aking propesyon, maraming mga tito at tita na kapag ginawa ng mayos ang 5 gawing ito, ay nakikitang maganda ang pagbaba ng blood sugar, gumaang ang pakiramdam at hindi napagod, kaya sobrang natuwa. Ang ginawa, kusa na lang, itinapon ang reseta ni doktor, hindi na nag-iniksyon nege insulin dahil akala nila ay magaling na sila ng tuluyan. Gusto kong sirain at itama ang napakadelikadong maling paniniwalang ito ngayon. Din, dapat ninyong tandaan na ang magagandang gawi sa pamumuhay, tamang pagkain, at makatradisyonal na lunas tulad na masa at pakpabat ng pa ay naksisilbi. Lamang bilang checklist o pandakdak na tulong upang may bali ang siglang katawan mula sa loop. Hinding-hindi nito mapapalitan agad ang matiyak na gamot o regimen na sinusubaybayan ng inyong doktor para sa inyo. Ang mabubuting gawi ay tumutulong na mapanatili ang matibay na pundasyon ng kalusugan at gawing matata ang blood sugar. Kaya kapag bumalik kayo para sa check-up, makikita nga doktor ang magagandang resulta at siya na mismo ang kusang mababawas ng dosa ng inyong magagamot hanggang sa pinakamababang antas upang mabawasan din ang side effects sa inyong atay at bato. Huwag na huwag kayong magmamagaling na maging sarili ninyong doktor at biglang itigil ang gamot dahil maaari itong magdulot ng rebound effect kung saan ang inyong blood sugar ay biglang tatas ng doble na sobrang delikado. Siguro habang nakikinig kayo ay napapaisip kayo kung nakikita niyo ba ang sarili niyo o makakilala niyo na nakamali rin ng ganito. Ngayon pumunta tayo sa summary para ayusin ang ating natutunan. Ipipikit niyo na lang ang inyong mata at imadinin ito para madaling maintindihan. Ang paglilinis ng katawan sa sobrang asukal ay parang pagwawalis ng basura at pagpapanatili ng kalinisan sa isang bahay. Ang mga gamot o insulin na ginagamit ninyo ay parang garbage truck na dumadating minsan sa isang araw para kunin ang basura. Ngunit ang 5 pang-araw-araw na gawin na iyon ay ang mismong disiplina ng may-ari ng bahay kung paano natin pananatilihing malinis ang sahi at hindi na makakalat pa ngang basura. Pagkatapos ng 24 oras na siklo, makakaroon tayo ng perpektong harang. Sa umaga, salamat sa isang basong maligamgam na tubig at apple cider vinegar, hindi tayo napapasok ng sobrang dami ng asukal agad-agad. Pagsapit ng tanghalian at hapunan, mayroong fiber barrier mula sa gulay upang protektahan ang ating tiyan. Pagkatapos kumain, ang mga kalamnan ay ginagamit sa pamamagitan ng paglalakad upang mabilis na masuno ang enerhiya. At sa huli, ang malalim na tulog sa gabi ang naglalok sa atay upang hindi na ito maglabas ng reserbang asukal at manggulo pa. Kung maayos at sabay-sabay itong ginagawa na parang isang kanta, ang inyong blood sugar ay kusa ng magiging normal at mas mapapagaan ang trabahong inyong atay at bato. Siguradong mayroong kukuhang papel at ballpen para magtanong. Sige, ganyan ang tamang oras, pero bukas ng umaga. Saan ba talaga ako magsisimula para hindi nakakalito? Para burin ko ang buong video natin ngayon. Gumawa akong isang checklist, isang napakasimple at maikling paalala para madali ninyong gawin at matandaan. Narito ang checklist based sa oras araw-araw. Pwede niyo itong isulat at idikit sa inyong refrigerator sa umaga pagising bago magsipilyo, magtimpla at uminom agad ng 300 ml. Maligamgam na tubig na may halong 5 ml apple cider vinegar. Paalala, kung may sakit sa tiyan tulad ng ulcer, maligamgam na tubig lang. Sa tanghalian at hapunan, tandaan ang rule na gulay bago kanin. Ubusin muna ang isang mangkok ng gulay bago kumain ng karne at puting kanin. Pagkatapos kumain, bawal umupo agad at manood ng TV. Tumayo at maglakad habang idinuyan ng banayad ang mga braso at imasahe ang tiyan ng pabilok. Sa loob ng 14 minuto. Bago matulog, patayin ng maga ang cellphone. Magbabad ng pasa. Maligamgam na tubig na may luya, 40 grasa loop and 15 minuto. Pagkatapos ay matulog bago mag-desets nila na gabi. Bukod pa rito, mayroon akong maliit na paalala base sa panahon natin dito sa
Pilipinas, kapag panahon ng taulan o malamig na buwan ng Disyembre, pagkatapos, magbabat ng paa, siguraduhin punasan ng mabuti ang inyong paa ng tuwalya, lalo na sa masingit-singit, at magsuot ng medyas para manatili itong mainit at iwasang pasukin ng lami, pasma, kapag naman panahon ng tag-init, summer, na sobrang alinsangan at tinatamat kayong mapakulo ng tubig, sapat na ang pakuskus ng 2 kamay sa inyong matalampakan hanggang sa uminit ito bago matulog, makakatulong na ito para maayos ang daloy ng dugo. Gawin lang ito ng tuloy-tuloy at may tiyaga na parang pagdidilik ng halaman araw-araw. Ang premyong makukuha ninyo ay hindi lamang normal na blood sugar kundi ang inyong atay, bato at tiyan ay muling lalakas at sisigla. Ganyan natin kinukumpleto ang 5 komprehensibong gawi, matito at tita. Nagtataka ba kayo kung ano na ang nangyari sa pasyenteng si Mang Jose na hinwento ko sa simula? Masaya kong sasabihin sa inyo ang naging resulta. Pagkatapos ng eksaktong 1 linggong pagtitiyaga sa bahay, sa tulong ng asawa, niya nagawin ang 5 gawi at sinamahan ng tamang pag-inom ng gamot, bumalik siya sa klinika kahapon para sa kanyang follow-up check-up. Nang tumuno ang blood sugar monitor para ibigay ang resulta, ang fasting blood sugar niya ay bumaksak mula 11 papuntang 7.2, 130 mg, DL naging stable ito. Isang napakagandang numero na parang panaginip para sa isang taong matagal ng may diabetes. Pumasok siya, nakangiti ng abot tenga, ang balat niya ay nagsisimula nang bumalik sa pagiging mamula-mula at hindi na namumutla. Ipinakmalaki niya na sa buong linggo ay hindi na siya nakaramdam ng panginginig ng kamay at paa kapag gutom. At higit sa lahat, nakatulog siya ng dire-diretso hanggang umaga at hindi na nagising para umihi. Napatunayan ng malinaw ng siyensya at karanasan sa klinika. Ang isang maliit na pagbabago sa pamumuhay araw-araw ay may kapangyarihan na mas kamangha-mangha pakaysa sa anumang mamahaling milagrong gamot sa mundo. Nagtataka ba kayo kung paano niya nagawa iyon? Walang mahika diyan. Ang sikreto ay nasa isang salita. Lamang, disiplina. Mamaya, ibuot ko ito gamit ang isang huling mensahe na gusto kong iparating sa inyong lahat. Ang sakit na diabetes mismo ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip natin. Isa, lamang itong metabolic disorder. Ngunit ang mga malulupit na komplikasyon nito mula sa pagkabulak ng 2 mata, pangangailangan na ma-dialysis, 3 beses sa 1 linggo, hanggang sa pagputol ng daliri sa paiyan, ang dapat nating bantayan at pigilan sa abot ng ating makakaya. Huwag hintayin, lumabo ang mga mata, manas ang katawan dahil sa kidney failure. Saka kayo upo, sa kamangang ospital, tatapan ang mukha at iyak sa pagsisisi dahil sa kawalan ng disiplina sa pagkain at pamumuhay ng bata at malakas pa kayo. Bilang isang doktor na gumagamot, lubos kong naunawaan at nararamdaman ang inyong mga paghihirap at frustration sa pagharap sa sakit na ito araw-araw. Pero maniwala kayo sa akin. Nasa atin ang kontrol, hawak natin ang buhay natin, at kaya nating kontrolin ang sarili nating kalusugan. Basta alam natin kung paano. Hawakan at pamahalaan ang ating mga pang-araw-araw na gawi. Huwa nang maatubili pa. Simulan na ito agad bukas ng umaga sa pamamagitan ng isang basong maligamgam na tubig bilang pagmamahal ninyo sa inyong tiyan. Kung ang video natin na yung araw ay nabigay sa inyong gagong pananawat, najing kapakipakinabang, huwag kalimutang i-click ang like at i-share ang video. Na ito sa inyong mga kapitbahay at mga kaibigang may edad na nakakaranas din ng high blood pressure, mataas na cholesterol, at diabetes. Ang inyong pag-click para i-share ito ay may dalang napakadakilang misyon. Maaari nitong iligtas ang 2 batongang 1 taong nalilito at naghahanap ng paraan para gumaling. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatili sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na video. Naway ipuno kayo ng kalusugan at kagalakan.